Napansin ko ngayon dito sa aking Toyota Corolla 2E engine, kapag halimbawa galing ako sa Robinson, namili lang kami saglit, nag-shopping kami, grocery, yan, nag-shopping kami o nag-grocery. Pagbalik namin dito sa sasakyan, pag ipapay-start mo na, masyadong mahaba yung redondo niya. Pag start mo ganyan, re-redondo siya ng mahaba, saka siya i-start. Maganda sana kahit mainit yung makina, maamoy lang ng makina yung susi na dapat i-start siya. Yan, parang ganito. Mainit na yung makina, mga kapatid. Mainit po yan, hindi malamig. Ayan, kita ko. Ayan, mainit na yung makina niyan. Nakaandar na yun. Teka, muna natin to para tayo ma-copyright. I-start natin. Ngayon okay, pero may time na mahaba siya mahaba siya mag-start. Ayan, no? Tingnan, haba siya mag-return bago saka siya i-start. Dapat yung saglit lang siya isa pa. Ayun, no? Mahaba siya. Ayan. So try natin na ayusin yung problema. Nakikita ko, mga kapatid, yung ating solenoid valve. Ito, ayan, yung isa sa mga part ng ating carb na merong wire. Ayan, it may either na napapalit siya, hanap kayo na maayos na solenoid valve. Ayun ang problema. Kaya gagawin natin, temporary fix lang, mga kapatid. Tatanggalin natin itong solenoid valve, ibabypass natin, tatanggalin natin yung o-ring, and check natin kung nawala yung problema. Ano po, mga kapatid, natanggal ko na yung ating solenoid valve. Yan, wala tayong gagawin kundi tanggalin tong o-ring. Tanggalin niya lang, tanggalin natin yan o-ring, tabi lang natin yan. Yan, sabit natin. And then dahil sa naka-bypass naman to, naka-bypass siya, kahit di na natin i-wire para hindi na siya kumusumo ng kuryente. Yan yung, mga kapatid, wait lang natin to. Yan, balik na natin to. Yan, ganyan. Tapos itong ating electric choke, yan, kabit ko lang tong wire. Pagkakabitin na lang natin to para gumana yung ating cold start system, yung kanyang auto choke. Okay na, lagyan natin to ng tape. Yan, muna na siya nakaganyan. Start natin makina. Tignan natin kung may pagbabago. Tignan natin yung temp.
Ayan nakaangat yung temperature niya. So simili tayo, halimbawa bumili tayo, nag-shopping tayo, nag-grocery. Patayin nga muna natin to para tayo makaka-operate. Ayan, tingnan natin kung i-start. Ayan, hindi natin bubombahin. Mahaba pa din try pa natin. Try na natin ulit. Ayun, dapat ganun. No one sa tatlo. Ayan, mas maganda ngayon ng ano niya, starting niya. Hindi na kanina. Pangatlo. Ayan maamoy lang yung susi. Nagano siya, much better ngayon. O pang-apat. Mas maganda ngayon. Yun. So ibig sabihin, may problema nga itong ating solenoid valve. Although sa unang start natin, once lang siya nagkaganon, hindi kagaya ng kanina, 3 times siya o 2 o 3 times siya nating start, mahaba yung redondo. Ngayon sa unang start medyo yun nga, may hahaba ng konti, pero konting-konti lang, hindi kagaya nung hindi ko pa tinatanggal yon. Talagang haba niya mag-start. Matetest natin to matetest ko to kung paano ko kay misis kapag halimbawa nagpunta siya sa Robinson, sa Genra, sa SM, pagbalik niya sa tingnan ko kung hot start magiging hard start siya sa hot start, yung mainit ang makina. Ayan, ibig sabihin yung ating solenoid valve may diferensya na. Yan, kaya temporary ganyan na muna yan hanggang sa hindi ako makahanap ng maayos na solenoid valve. Yan, si Dong Basho may sinuggest siya yung GSK na solenoid valve. Try kong bumili ng ganon sa Lazada or Shopee. Try kong bumili, baka sakali maganda. Ito kasi mga kapatid is Marusen brand yan. Paano ba nga siya tinetest? Ito sa manual, nilalagay lang to sa battery, ilalagay niya sa positive and negative, iba-body ground niya lang yung tutunog yan, tik 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 tik, yun, pag gano'n gumagana, pag wala, ayaw, sira na, busted na siya. Pangalawang sure ball na pagtetest po nito mga kapatid, base sa aking experience, pa-idling nyo to yung makina at 800 RPM, naka normal operating temperature, bigla nyo kung ito mayroong sakit, nakasakit siyang ganyan, bigla nyong hugutin yung sakit. Pag hinugot nyo yung sakit, kailangan automatic cut, patay agad ang makina. Pag hinugot nyo yung wire o pinulto nyo yung wire, yung connection ng wire na to, tinanggal nyo, biglang dahan-dahan yung niya hanggang sa mamatay siya, consider na rin as busted yung pasira na siya, pasira na yung ganon. Yun ang pagtitest ko. Sa kasong to okay naman to, ilagay mo sa battery, nagtitik siya, hugutin mo to, mamamatay siya. Kaso mo, ayun ang problema, masyadong mahabang magredondo at
Yun ang problema nitong solenoid valve na to. Ano ba tong solenoid valve na to? Ano to? Alam ng mga taga-auto, also known to as magnetic switch. Pag bibili kayo sa auto supply, sabihin nyo magnetic switch. Hindi yan kilala sa tawag na solenoid valve. Bali, ang also tawag sa kanya is cut off solenoid. Kina-cut off niya yung gasolina dito sa ating primary circuit kapag pinapatay natin yung makina. Ngayon, try ulit natin i-start kung ganun pa din. Ilang minutes din na nag-discuss ako. Tingnan natin kung ganun. Kita nyo, wala akong hindi pinapakan yung gas. Tingnan natin. Ganda yung ano niya. Okay. So yan po mga kapatid, sana may natutunan po kayo sa vlog ko ngayon. Sana makatulong sa inyo ang vlog na ito. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, sana suportahan nyo ako. Huwag po sana kayo mag-i-skip ng ads. Kung nagustuhan nyo yung aking video, please give it a thumbs up at pakiclick na ng bell icon para ma-notify po kayo sa mga susunod kong Kuya Makel videos. Dito po si Kuya Makel saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.